Leftover na hinimay na manok. Iinitin ko sa oven. Hinimay nga manok, leftover, iniinit ko, may gata. Masarap yan, yummy. Abang-abang lang. Ano? Ulam ko ngayon yan. Da-da-dan. Da-da-da-dan. Da-da-da-dan. Ito, sardinas ito. Sardinas, ihahalo ko rin dito. Yung mga pinag-iwanan, ayan. Akong tagasalo. Ulam na manok ginataan. Kamuti na yan, puro gata. Ayan. Ano? Sarap yan. Takpan natin. Mahirap. Kain tayo. Ulam ko, hinimay na manok. Tapos linagyan ng gata. Subukan na masarap. Tapos gisa. Tapos may sili. Yan o, sili. Sarap yan. Anghang-anghang. Yan o. Hinimay na manok. Tapos kanina yung sardinas na leftover, yung luma, hinalo ko. Kaya pinaghalo sardinas at hinimay na manok.
Tapos yung kanin ko, ito lang kanin ko, hapunan. Yung bahaw. Payo ko sa inyo, huwag kayong kakain ng maraming kanin sa gabi. Mas maganda prutas kung meron. Huwag kayong magpapakabusog. Kasi mahirap na, matutulog lang naman eh. Kain ka masustansya sa gabi. Prutas, sarap. Shoutout pala sa inyong lahat. Sana naman subscribe naman. Paandarin muna ninyo ang mga video. Pag maumay ka sa mahaba, pagpaandar. Paandarin mo hanggang kahit 10 minutes or 5 minutes, 6 minutes. I-forward mo na, pindutin mo forward. Ganun lang po. Tapos, share, like, comment para malaman ko na ikaw yun. Para pasalamatan kita. Diba? Kasi tumulong ka sa akin. Sambyos. Sambyos, mahalaga yun. Yung tatlo kong cellphone, maandar, pero iba-ibang account. Yung mga lumang cellphone na maandar pa, yan ang binili ko tag 1.5. Noon pa yun. Plano ko bumili ngayon kasi tatlo lang eh. Pang-apat. Yung pinagawa ko na cellphone na Samsung Note 3, hindi na siya nauli. Pinagawa ko dito sa Maligaya, dito sa may Asalya, Kamarin. Biglang lumipat ang manggagawa nandun sa Don Antonio, Fairview. Wala na. Sayang. Tutubusin ko naman eh. Papalitan lang ng battery. 350 ang tubos. Isang taon na. Ngayon, nagpagawa rin ako ng Samsung. Vivo pala. Sorry. Vivo 19, yung sa anak ko. Ang sira doon ang touchscreen. Binayaran ko ng 1.3. Isang taon na rin ilinayas. Ganun katindi dito. Kaya huwag kayong magtitiwala kung magpapagawa kayo ng mga cellphone, ng mga gadgets. Kilala ko pa rin yun ha. Pero alam nyo, mga material ng mga bagay lang yan. Material ng mga bagay na pinag-iinteresan. Sinisira nila sa ganyang mga bagay lang ang inyong pagkakaibigan. Tandaan ninyo yan. Oo, linuloko tayo. May kasabihan eh. It is better to put in trust onto God, not onto man. English yun. Yan ang dapat natin tandaan kasi minsan kaibigan mo pa, linuloko ka pa. Binayaran ko ng 1.3 ang Vivo 19 sa anak ko, itinangay pa. Ganun kalupit.
Kaya ko hanapin, kaya ko gumanti. Pero sabi ng Diyos, huwag kang gaganti. Ako ang bahala gumanti sa kanila. Ang problema kapag gumanti ang Diyos, maghihirap sila kasi wala na silang customer. Paparusahan sila, paalalahanan sila ng Panginoon. Yun ang problema. Mas maganda pa ang linuloko ka sa maliliit na bagay. Wag lang yung mga malalaking bagay na, kasi iyan ay paalala sa atin. Di po ba? Kain tayo. Maliit na bagay lang yan. Ang bili ng anak ko ng cellphone na yun, 17,000. Vivo 19. Noon pa yun ha. Ngayon magkano? Itong ginagamit ko na cellphone, Vivo 22. Itong pang vlog ko. Ito. Sabay, halos sabay ito. Yun noon. Maliit lang to, Vivo 22. Magtanong ka kung magkano ang Vivo 22, Vivo 25. Dito sa SM Robinson kung magkano. Ngayon, Vivo 19 magkano? Isa out na yan. Pero kung magkano, nasa 15 pa rin cash. Hulugan abot ng 20. Mahirap. Alam niyo mga katatay, magtitiwala ka sa tunay mong kakilala, lalo na kung may takot sa Diyos. Kahit ilapag mo lang dyan, walang gagalaw. Kahit ang mga gamit mo ilapag dyan, walang gagalaw. Ako, kwentahan ko kayo. Pinagkatiwalaan ako doon sa school, private school sa Mindanao. Kwento yan, totoong buhay ko. Self-supporting ako. Pag nag-i-examine doon, ako ang nagbabantay kasi private card ako eh. Pagkagabi, nag-aaral ako. Self-supporting ako. Nakatapos ako ng college ng 2 taon. Mahigit. Natapos ko ang isang kurso. Ang pangalawang kurso ang AB, Bachelor of Arts. 1 taon lang undergraduate ako, pero graduate ako sa isang kurso. Pagkatapos mag-examine yan, ang naipon na pera, ang tuition nila, kasi private, by subject yan eh, by unit, magbabayad sila. Ang naipon, ako ang magre-remit doon sa Nasipit Lumber Company, the second biggest company in Mindanao. Tandaan ninyo yan ha. Noong una 1980s, malaki ang pirang 50 mil. 50 mil. Minsan nagdadala ko ng 100,000. Nakasubri lang. Nakasubri. Kung magtatanong kayo, Nasipit Lumber Company, mga taga Mindanao, tanungin nyo. Ako nag-aaral, Nasipit, Agusan Colleges.
Ang pinakamalaking company sa buong Mindanao, Surigao Cement. Buong Mindanao, pinakamalaki. Ang pangalawa, ang Nasipit Lumber Company. Yun, tandaan nyo. 1980s, sikat yan. Nag-aaral ako sa Northwestern Agusan Colleges. Ganon yun. Ilinalapag ang pera dyan. Kahit mga barya-barya, hindi ko binabawasan. Dahil bakit? Takot ako. Sa madaling sabi, may nagsilos sa akin. Mga teacher minsan ang nagsilos sa akin. Hindi lang minsan, kundi sila ang nagsilos sa akin. Dahil bakit? Ako lang nakakapasok sa kahadiyero. Kami ng din college, Sir Heroy, taga Carmen, Nasipit Agusan del Norte. Tandaan nyo, hindi pa ako Christian, pero may turo na ang magulang ko na huwag kang gagalaw, maging tapat ka. Huwag kang gagalaw ng mga bagay na hindi iyo. Yan ang tandaan natin, mga katatay. Ito may aral ito sa atin. Kahit yung mga Christian, ganun po yun. Ang edad ko noon, ilang taon ako? Nag-aaral ako ng junior secretarial, 2 years. Ang edad ko, 17 to 18. Nibira ako nasilaw ng pera. Nagsarili ako, wala akong magulang. May magulang ako, pero nag-apply ako sarili ko. 17, 18 to 19, aral ako ng AB, Bachelor of Arts. Kasi ang target ko, law, attorney, manluloko. Ang tuwid, baloktutin. Ganun na ang plano ko. Pero hindi. God did not permitted to attend that matter, law, attorney. Kasi ang mga teacher ko, abogado, mga attorney, commerce, graduate, mga commerce, accountant. Accountant pura ko eh. Hindi, accountant to. Ang English ko, English 6 ako. Subject. Ang social science ko, social science 2. Ang teacher ko, attorney. Pinagdadaanan namin ang history. Payo sa akin ng nanay ko sa tatay ko, pati ang lola ko. Kasi ako ang nag-aalaga ng lola ko eh. Grade 6 ako. Grade 5. Grade 5 ako, namatay ang lola ko. 72 years old. Ako ang nag-alaga sa bahay. Ako naman, ang edad ko noon, 9 or 10. Diyan. Pagdating ko sa bahay, patay na ang lola ko. Ganun yun. Oh, tapos na ako sa pagkain. Magkwentuhan tayo. Ganun po mga katatay. Ganyan ang buhay ko. Shout out pala sa inyo dyan,
Mga nauubusan na. Quarter to 11. Kaya, maganda magkwento. Tahimik. Wala, tulog na ang mga anak ko. Ang isa, tatrabaho. Si Mrs. nakikilamay. Kay Villa Flor, anak. Kay Marites, Hagunos, anak. Noon sa simbahan. Kasi service sila. Kaya mga katatay, shout out sa inyong lahat. Shout out pala sa masugid yung manonood dyan. Mga subscriber, mga viewers, sana matulungan ninyo ako. Ang isang views, malaki ang tulong mo. Tapos isang subscribe, tumulong ka na hindi ka na nahingi ng kapalit. Ganon yun. Mga sisters sa Commonwealth, brother, shout out. Sino man ang manonood nito, sana may makuha kayong aral. Sabi pa nga ni Kristo sa Pilipos chapter 2 verse 5, magpakumbaba kayo katulad ni Kristo. Yan lagi ang tinatandaan ko. Dala-dala ko yan. Simula nang magbasa ako ng Bible. Mula pa Mindanao nang nag-aral ako doon, nang magbasa ako ng Bible sa Nasipit hanggang doon sa South Cotabato, sa Chinsan. Nag-aral ako ng Bible School, dala-dala ko yan hanggang ngayon. Sinasabi ng ating Panginoon o ni Apostol Pablo, Efeso 2:5, magpakumbaba kayo katulad ni Kristo. Kung ating iba, didiretso yan hanggang 12, nandoon, papakumbaba ng ating Panginoong Isus. Ikininto ni Pablo. Ay, salamat mga katatay sa mga oras na ito dahil alam ko na ang Diyos ay nakakita sa ating mga puso. Subscribe naman. Shout out po sa ating mga subscriber dyan. Shout out kay Daddy Frankie, Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, shout out po ni Aldi, Katikram ng Nueva Ecija, shout out. Katatay, sagwa ni Tatay ng Giwan, Kuya Eds ng Burungan, Kapuni Aldi ng Burungan, shout out. Lahat ng mga vloggers na mayayaman, shout out. Mga tumutulong, lalo sa Daddy Frankie tumutulong. Kahit kakaunti lang kanyang sinasahod, tumutulong siya. Lalo na si Katikram, ang mga dumagat sa parte ng Nueva Ecija, tinutulungan niya. Mga bubong ng kanilang mga bahay ay mga luna, binibilihan niya na, binibigyan na 10,000, pinabibili, pinagagawa nilang bahay, bumili ng yero para hindi na mangamba ang mga gumagawa o ang kanilang sariling, ang kanyang tinutulungan ng mga may-ari ng bahay. Ay, si ka-business pala, shout out. Sa Bagongbong, mga kagawang, shout out. Kaya mo yan? Ganon po yun. Shoutout pala sa ating mga minamahal na mga kaibigan dyan. Pagpalain tayo ng Panginoon. Shoutout pala sa kay Brother John. Bautismo sa ating kapatid sa Huibis. April 6. Ayun o. Huibis, April 6. At ang kanyang kasama pa, kung sino pa, tuloy-tuloy lang po sa paniniwala sa Diyos. Second step, meron na siyang pananampalataya. First of all, second step,
Pabautismo. Third step, pasok sa simbahan. Kasi sabi ng Hebrew 9:1, may mga ginawa ang mga tao para na building para sa pagsambahan noon pa unang kapanahonan hanggang ngayon. Magsasabi sila na kahit saan magsasamba, hindi. Kung papayag ka, kung hindi, nasa sa'yo yun. Hebrew 9:1, kahit nung unang kapanahon, kahit si Noe, kahit si Abraham, inutusan, Abraham, doon mo ako sa burol, ipagawa mo ako ng templo. Tinupad ni Abraham. Sunurin. Kaya tinawag siya na Father of Faith. Kasi masunurin, sinusubukan, tinitistingan ang kanyang faith, kanyang pananampalataya. Balik tayo mga kapatid, mga katatay. Baka may magtanong baka may magtanong sa akin, comment section lang para mag-usap tayo. Kaya marami akong kikwento eh. Ano ba tong kilay ko? Nakaganyan naman yan. Parang sanggol ko. Putik. Sana panoorin ninyo mga joke lang, mga shout out sa inyong lahat. Jesus loves you. Ang ating Diyos ay mapagmahal. Thank you very much. Shout out sa inyong lahat. I-upload ko to ngayon. Antayin lang ninyo. Thank you. God bless. Maraming salamat sa inyong panonood. Pagpalain tayo ng Panginoon. Praise God. Purihin ang Diyos. Bye-bye. God bless po.